Hello mga kagri, isang mapagpalang oras po sa ating lahat. Ako po si JJ, ang iyong farmer dito sa Canada. At ngayon mga kagri is dito po tayo ngayon sa ating full time sa organic farm. And I just want to show to you mga kagri ang isa sa mga parte ng aming farm, which is yung tinatawag naming petting zoo or naka-design for viewing po mga local dito na pumipila at nagpapakain ng mga alaga nating mga hayop. Isa dito, isang ating dalawang ponies mga ka-agri. Bumibili sila sa may office ng mga organic feeds na pelletized na or alpa-alpa at pinapakain dito sa ating mga, ito, nakikita nyo mga ka-agri is dalawa siyang kabayo, ponies. Ito po yung pen nila. Yung pen nila is sodas and pinapalitan natin to mga ka-agri every week ata pag pinapalitan natin to. Yan po yung pen nila. Together, dito rin mga ka-agris. Ito yung mga turkey natin. Itong turkey natin na dalawa, yan po yung turkey natin. Mababait nila ngayon mga ka-agri. Mababait yung mga turkey natin. Yan, isa to. Tapos yung isa, is yung nakatayo. I think this is male. At meron din tayong mga wild pigs o baboy ramo siguro sa Pilipinas na nanggaling pa sa United Kingdom. Nakikita nyo yung placard nun doon mga ka-agris. Galing pa ng United Kingdom. We have 3 pigs here. I don't know how old they are now, but the lifespan of this boar is 5 to 10 years ang lifespan nila. And also mga ka-agri is andito rin tayo sa ating mapunta rin tayo mga ka-agri dito sa ating mga sheeps. And they are hindi natin alam kung saan sila galing. We have 3 sheeps din mga ka-agri. Yan pong kinakain nila, damo. Yan, the more the merrier. Yan. 3 sheep and right now they are pregnant and they were bred, I think sa anin yung nag-breed sa kanila. Basta yung tupa na walang earless or maliit yung ito siya, organic din mga yan. At andito rin tayo sa mga iba rin mga ka-agri is yung ating goats. Yan po. Galing po sa Southwest Asia and Eastern Europe po. I think that's the breed this is semi, ang Glonobia natin yung breed nito. And organic din. And hey, don't bite my finger. Yan mga ka-agri, ganito po siya. Yan. At dadalhin ko kayo din sa taas kung saan naka-design ang kanilang pagkain. Ganito mga ka-agri. Tignan natin yung sa taas. Have to go up. Punta tayo sa taas tapos tignan nyo yan po yung mga camping din, nagtatakbuhan sila. Sasama din si Semi. Umaakyat tayo mga ka-agri. Papunta tayo sa may rooftop. Semi is coming to. Tignan nyo si Semi andyan rin. Si Semi. Yan si Semi rin. Sumunod din kasi alam niya may papakain tayo sa iba kaya nagsiselos siya. Kaya umaakyat tayo at mga ka-agri makikita nyo dito sa may rooftop is may mga tanim kaming damo. Naka-design po siya. And right now, kalbo na siya kasi pa-winter. Nakakalbo na siya pala. Dito po sa may rooftop mga ka-agri. Yan, nakikita nyo. Yan, kalbo na siya. Ito po yung tinatamnan namin pag summer. Tapos kinakain ng mga alaga nating kambing. Yan po yung opisan namin sa baba together with my charging station ng Tesla. At nakikita nyo yung mga ka-agri. Sa tabi ng aming farm is Calzada National Highway. Papunta na yung sa may US. Especially sa Shatten. Yan po. Ito napakaamo talaga ng camping natin. Ganito po ang sistema ng pakain namin sa mga alaga namin camping. Maliliit na camping siya yan mga ka-agri. Ganito po siya. Ang enjoy, lagi nating tandaan na ang farming dito sa Canada, sa ibang countries, napakalaki ng potential o malaking tulong. Mag-grow ka sa pagpa-farm dito kasi worth it ang pinagtratrabuhan. At ngayon mga ka-agri, bababa tayo at sasama na naman yung si Semi na makulit. Kasi akala niya siguro may dala tayong pagkain or organic feeds na bibigay sa kanya and he didn't know na wala. It's a prank. Yan, ito po ang bahay ni Semi together with the other kambing. And they have the water through. Umiinom si Semi yan. Ang maganda dito mga is ang daming pumipunta dito pag weekends, lalo na pag summer. Yan mga ka-agri. Gusto nyo lumabas ni Semi. Ka-agri yan po. Yan mga ka-agri. Ganito po ang trabaho ko dito. Minsan nagko-consume tayo ng 2 hours dito to keep the pen clean and maintain natin yung cleanliness kasi
Ito po yung nagre-represent na sa ating company kung how neat is. Kasi dito nga sabi natin na may mga dumadayong bisita from other city para magpakain ng mga alaga nating ayop dito sa may petting. So kaya mga agri, ganito po. Yan mga ka-agri. Kung gusto mong pumunta rin dito sa mga taga Canada, especially Vancouver or else nearby here, pwede po kayong pumunta po dito sa Abbotsford Eco Farm Dairy. At i-search nyo po, may papakita sa Google Map. Yan. Yan po. At may experience nyo ang ating farmhead. And together, mga ka-agri is, pag natapos na kayo dito, itutur rin kayo ng mga tour guider sa ating dairy barn, which is nasa labas siya. At doon nyo may experience mga ka-agri yung mga paano magpakain ng dairy cows, and together na mawi-witness nyo mga ka-agri ang mga gamit namin technology dito, especially yung robotic milkers o yung robotic milker namin is talagang computer na innovation technology and gumagamit. Hindi na po kami ang naggagatas sa mga baka, kundi yung mismong robot na i-input mo lang yon, automatic na mag-i-spray, maglilinis ng dede bago gatasan, ay mismong robot na ang gagawa mga ka-agri. Kaya ito po ang kagandahan dito ngayon sa ating trabaho ngayon is fully systematic, automated. Tapos nga dito, yan mga ka-agri. Kaya mga ka-agri, kung nangangarap ka rin na mapunta dito sa Canada as farmer, lagi kong sasabihin sa inyo, you gain more experience, especially sa dairy, kasi madali ka lang pumunta dito pag may experience ka sa dairy. Kaya mga ka-agri, God bless, see you on my next video. Kaya kung bago ka rin dito, please subscribe na rin sa ating YouTube channel at The Barker Studio in Canada, and like, share mo na rin mga ka-agri. God bless.